Okay, so to begin with, guys, the topic that we'll be discussing is quadrature amplitude modulation. So again, this is a form of digital information similar to PSK, except that the digital information is contained in both the amplitude and phase. Kasi sa ASK, si amplitude lang ang nagbabari. Si PSK naman, phase lang. Pero pag both, amplitude and phase, that is QAM. Okay? So, is that clear, guys? So again, no? So ano pa yung ano natin? Si in phase and quadrature are 90 out of degrees out of phase, no? So, yan ang mga carrier ni Quam. So, meron tayong 16, 32, 64. So, ibig sabihin, kung 16 ka, 4 bits per symbol. Pag 32, Quam, 5 bits, 256, 8 bits per symbol. So, one of the advantages of Quam is flexibility and higher spectral efficiency. No? So, ang kanyang disadvantage, susceptible to noise. No? Susceptible to noise, no? Kung titingnan mo yung kanyang yung kanyang disadvantage, mas prone siya sa noise, no? That is susceptibility to noise and interference, no? Kasi ganito ang problema, guys. Bakit possible? Imagine to, guys, no? Ah, kapag tingnan mo sa Quam constellation niya, sa higher order Quam, let's say 16, 62, o 64, 128, nagkakaroon tayo ng higher bit rates. So therefore, you can see in the constellation that these values, no, nakikita mo na magkakadikit sila, dumadami sa isang quadrant. The points in the constellation are closer together. That's why making it harder to distinguish between them in noisy condition. And that is one of the disadvantage. And also yung complex implementation nito ng kanyang circuit, no? But again, in the applications, you can use it in cable TV, in DSL, and wireless communication, no? Okay? So, example of wireless communication that we are using is the Wi-Fi. Yung ginagamit natin sa internet, no? So, yan yung technology behind So, in summary, guys, sabi ko nga, QAM is a powerful modulation technique na nag-o-offer na high spectral efficiency. However, ang problema dyan, susceptible siya, prone siya sa noise. Saka complex implementation ang dapat i-consider, no? So, yung choice of QAM order, halimbawa, 1664, kumbaga, tinitingnan din natin yung trade-off between data rate and robustness sa noise. So, sine-check natin kung ano ba yung pipiliin. Depende doon sa kanyang susceptibility sa noise. Yung trade-off between the data rate, ano ba mas mahalaga sa iyo, di ba? Pag tinasa mo kasing data rate, mas susceptible sa noise. Pero kung gusto mong may hindi masyadong susceptible sa noise, medyo mababang data rate. So, ganun yung kino-consider in selecting the QAM, no? I hope na yan ay klaro, no, sa part na yan. Okay, next. Okay, ito, sabi ko nga, amplitude and phase are both nagbabari sa QAM. Such a way that position of the signal on the oscillation are optimized. So, one of the goal is optimization para makakuha tayo ng greatest distance between elements. Okay? So, that is the concept of the quadrature amplitude modulation. Now, AQAM is an M-ary kasi meron kang 3 bits. So, 3 bits lang yan, no? Per cycle. So, APSK is not a constant amplitude. Hindi kagaya sa APSK ito. Now, ang bandwidth naman, pag sinabing bandwidth, is the same as that of PSK. Therefore, dahil 3 bits yan, so meron kang FB over 3 kapag 8. Diba? Kung naalala nyo. FB over 4 naman kapag, diba? FB over 2 kapag quaternary. No? So, depende kung anong bits ka. No? Kung 16 ka, usually FB over 4.
Depende sa value. No? Okay, ito yung QAM transmitter. So, dito, you can notice, ito yung bit frequency. That is the quadrature. Ito yung mga carrier. Ito ay out of phase 90 degrees. Itong dalawa, in phase. Kung ito yung carrier, ito tinatawag to sa magnitude. Yun yung channel. It determines the magnitude. So therefore, itong product modulator, that this is 90 degrees out of phase, kino-combine ito linear summer, bandpass filter, makakapag-generate ka ng 8 ohm output. No? So gumagamit tayo ng 2 to 4 level converter. Okay? Okay, so now yan, no? Yan yung 8 ohm transmitter. Now, ito guys, tingnan nyo ito mabuti, no? Ang Q and I determine the polarity. Tapos, yung logic 1 is positive B. Logic 0 is V, negative. So, alam na natin kung ano yung magiging polarity niya, no? Now, tingnan nyo ito mabuti. Kasi kung check mo to, yung amplitude nandito, yung 1.848. Kapag kinuha mo yung kanyang, pag minus mo, no? Or something like, minus mo sa 1.307, 1.848 minus, let's say, i-minus natin, no? 1.307. Sa calculator ko, ang lalabas, meron kang 0.541. No, kapag inad ko namang itong 1.848 plus 1.307, ito, 1.848, ay, sorry. Kapag naman i-add ko to, halimbawa, no, itong, what do you call this, the, yung isa, yung 0.765, 0.765 plus 0.541, or 0. Wait lang dito tayo sa part na ito. So ito, nakuha na natin, no? Ngayon, ito naman, kapag ima-minus mo itong 0.765, no? Tapos i-minus mo sa 0.541 or ipa-plus mo sa 0.541, 1.306, no? Okay, so dito guys, makikita mo dito, no? Ito yung logic 0. Ikunin ko muna to. 1.848 minus 1.307, no? So, minus ko muna, no? Tapos, kapag kinuha ko naman yung isa, yung 1.307, okay, minus ko sa 1.848. Okay, halimbawa ito, 1.848. So ano nakikita natin, di ba? Kung naalala nyo guys, sa ating mga previous topic, ibalik ko lang yung yung dito sa part ng yung last week, yung may channel tayo yan. Wait lang Sana yun? Yan. Ay, nawala. Hanapin ko lang yung dito sa PSK. Para pakita ko lang dito. Ayun, PSK, ayun. Doon sa 8 PSK tayo. Ito na natin to nakaraan, no? Ay, wala. Ay, partner, but, ay, PSK to.
Hanapin lang natin yung yan, 8PSK, no? So ngayon guys, no, makikita nyo dito, anong difference itong dalawa, no? So ito may logic 1 na 1.307. So anong mapapansin nyo guys, no? Na kapag yung 1.848, ba, minus ko sa 0.541, lalabas yung ano, yung 1.307. Check nyo ha, titignan nyo ito guys ha, ipapakita ko sa inyo ha. Ano ba, ito 1.8 minus 0.541. Lumalabas dito yung 1.307 volts. So what does it mean, no? Ngayon, nakikita natin dito, yung kanyang, ano, yung kanyang magnitude. Okay, so balik tayo dun sa quaternary. Ayan, sa 8 pump. Ayan, balik tayo sa quam, no? So nakikita natin dito, guys, no? Na may 1.307 ka at 0.541 kapag logic 0. So tama ito. And logic 1. Now, ngayong amplitude na makikita nyo dito, halimbawa, bubuo tayo ng ano, no, table. Let me write. Meron tayong ano, no, paint. Sa isang quam. Okay, so let's continue. So alam na natin yung magnitude. Paano nangyari to, no? So kung 8 quam yan, ibig sabihin, meron kang tagdadalawa, 45 degrees. So ibig sabihin, if this is the amplitude, ito yung constellation diagram. 0, 90, 180, 270, and 360. So therefore, ito yung 45 degrees. So kumbaga sa ano, ito yung 0, 45. No? Kaya makikita mo dito guys, sa 8 QAM or 8 PSK, di ba? So may tagdadalawa kang makikita dyan, no? Na kung titignan mo mabuti, hatiin mo pa yon, di ba? Sa dalawa-dalawa, no? Kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no? So ibig sabihin, magkakaroon ka dito na parang invisible ano, yan. So kung 45 to, 22.5 to. Di ba? Tapos ito naman, ito yung 57.5. Then ito yung tama ba? 7.5 plus 22. Okay. 90 degrees, no? So ngayon, dito mo mapapansin yung ating ano, yung ating quadrature. Now, pag kinumpare naman natin dito no sa ating QAM, sa ating 45 degrees. Okay, so take note of this, no? Makikita nyo dito na nandito, tama. Okay, no? Kumbaga sa ano, nandito yung 1, 1, 1. Pero baliktad. Tingnan nyo guys, ha. Ito mas malinaw. Ito yung constellation diagram. Kumbaga sa ano, ito yung 45 degree. Ngayon, pag gumawa ka ng table ng QIC, tapos output, syempre 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, and 1, 0, 0, 1, and 1. Right. 0, 0, apat ito. May isa pa pala dito yan. Then 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Now, anong angle to? No? Anong angle? 'Di ba? Yung kanyang tapos amplitude, no? O dumating sa angle. Usually ang angle ito is 45 degrees. No? Kaya mapapansin nyo, sino pa yung may 45 degrees? Si 110 rin.
Ayan, no? Si 110. Ngayon, ano ba pagkaibahan naman niya? Kasi meron tayong tinatawag na magnitude. Ngayon, guys, ang magnitude D111 is 1.848. Yung isa naman is 0.767. Ito naman yung volts natin in terms of amplitude. Pero galing din yan dito. Kasi nga, kapag minus mo yung ano, yung halimbawa, yung 1.848, di ba? Kaya na, pinakita naman natin. Pag minus mo sa 0.541 ang lalabas, 1.307, no? 1.307. So again, iulitin natin, no? Kapag minus mo to, itong 1.848 minus 1.307, lalabas dyan, or something like uh, 0.541, lalabas yung 1.307, no? So ganun yung lumalabas, no? Kapag yung 1.848 naman, 0.541 or 1.848 minus 1.307, lumalabas naman dito is 0.541. Na ito yung logic 0, ito yung logic 1. Okay, so ngayon guys, ganito, no? Sabi nga dito, ang amplitude ng ito, net nito is 1.48. So kumbaga sa ano, sa constellation diagram, nandito yung 111, andito naman yung 110. Pareha sila 45 degrees. Ito yung 1.848. Ito yung kumbaga sa ano, ang output nito, ang amplitude nito is 1.848. Ito naman is 0.765 volts, no? Yan naman yung isa. Okay? 0.765, no? So, yan lang naman dalawa ang nagpapalitan. So, ito ay parehas 45. So, halimbawa, ito, 101. O quadrature. Ito, sine omega C of t. Cosine omega C of t. Negative sine omega C of t. Negative cosine omega C of t. O pag 101, anong ibig sabihin ng 1? Pag 1 kasi, positive. Positive yung sign. So, nandito either 1 and 4. Pero dahil 0 siya, nasa quadrant 4. Ano ba yung quadrant 4? So, dalawa yan. Itanggalin natin yung ano. Tawag ito, tanggalin natin yung itong guhit. Ayan. Ay, sorry. Okay. Tapos, ito rin. Para guhit lang ang nakalagay. So, nandito naman yung isa, yung ngayon, aalamin lang natin alin din sa dalawa. No? Kasi parehas yung 101 kasi. No, kumbaga sa ano, yung 101, sin yung omega C of t, ito negative cosine omega C of t, nasa baba talaga. Eh ngayon, ano ba yung degrees na yan? No, so kung titingnan natin. Okay. So let's check, no? Okay, tingnan natin dito mabuti, do, kung ano ba talaga yung ano. Okay, yung 101, okay, so nandito sa quadrant 2. So bakit? Kasi ibig sabihin, sin omega C of t or something like ay dito pala ba guys, no? Dito, kumbaga sa ano, yung ating mga values, halimbawa ito, sin omega C of t. Okay.
So basically, medyo baliktad siya doon sa ano, nakalimutan ko na, no? Baliktad to doon sa ano, doon sa, kasi dito yung cosine, ito yung ano, sine. Oo. So, yun yung ano natin, no? So, ibig sabihin, yan yung ano, yan yung ating dapat tingnan o i-check. Cosine omega C of t, tapos sine omega C of t. Okay. So, kaya nandito sa quadrant 2. Di ba mapapansin nyo, no? Ito yung quadrant 2. Ayan. So, ano ito? 90 to. Kung ito ay 45, so 135 degrees. Yung dalawa. Now, ano ang kanilang amplitude? No? So, usually, ang amplitude dito, ito yung 100, if you will notice, guys, no? Is 0.765. 1.841 naman itong ano, o 1.848 naman itong si ano. Ayan, 1.848. Si 101, kasi ito yan guys eh. Kumbaga kung titignan mo, yan yung 1.848 volts. Kumbaga ito naman yung 0.765. Okay? So ngayon guys, ito yung 0.765. O ano naman yung 0.11? Anong output niyan? So 0, ibig sabihin negative ang cosine or negative ang, tama, negative ang cosine. So nasa baba. Nasa baba na lahat to. Dahil ang I natin, positive ang sign sa kanan. No? Pero dahil C, lahat ng mga 1, ang C, most likely, 1.848. Lahat ng mga may 1 na 1.848 volts. Kaya mapapansin lahat ng mga 1. Tapos itong mga 0, 0.765. 0.765. No? Now, ang output nito, itong 0.11 is negative 45 degrees. 0.11 is negative 45. 0.10 is negative 45. Then 0.01, so baliktad naman to. Pag 0.01 kasi, negative 135 naman to. And as well as the 0. So pag 0 kasi, negative yung cosine, negative yung sine. Pero dahil 0 yung kanyang magnitude, 0.765. Tandaan nyo, kapag logic 0, ang kanyang magnitude, pagdating sa magnitude to ang kanyang amplitude will be 0.765. Pag logic 1, 1.848 volts. Tandaan nyo yan sa part na yan. Tapos ganun pa rin naman. Uh, cosine, di ba may cosine tayo? Ito yung sine omega C of t. Ayan. Okay, kaya mapapansin nyo sa diagram, yan yung constellation diagram of a quadrature amplitude modulation. Okay, question. May tanong kayo? Any question? Maklaro ba yung QAM? Okay. Sige, no? So, I hope naintindihan to, no? Yung konsepto ng QAM. Tapos kapag dire-direkta mo, 4 bits to, so ibig sabihin, dahil 4 pag 32, FB over 5. Usually ganun, no? So, ito yung QAM transmitter, dinagdagan mo lang yung ano, nagkaroon ka ng Q prime, tapos I, and I prime. Yun na yung part na yan. Yun yung konsepto ng ano, 16 QAM. May Q prime, so merong ano, ang dami niyan, no? 16 table. So, logic 1, yung pa rin naman, pero ito na yung value ng ato ng QNI. 0.821, no? Logic 1, no? So, usually, kapag tingnan mo mabuti,
Diba, meron kang 1.48 minus, I think, 0.541. Ayan. Tapos kapag nag-minus ka pa na mag-minus, ayun, no? Yun lumalabas sa part na yan, no? Anyway, so yan, makikita nyo dito, yan yung, table. So, sa QAM, ibig sabihin, tatlo yung makikita nyo sa magkakailera. Tingnan nyo dito, no? Yung 135, tatlo. Hmm. So, bakit? Kasi guys, ang constellation diagram ng QAM, kung sa 16, kasi ganito sa 16, ba, sa 8 PSK, ganitong itsura eh. Ang constellation diagram, nakaganyan. Pero sa QAM, 8 QAM, nakaganito yung constellation diagram. So, parang kanina, di ba? So, nakita niyo yung pagkakaiba, no? Ngayon, dahil ito ay 16, mapapansin nyo, may mga magkakaparehas. Halimbawa, ito, saka ito, ayan, dalawa. Itong 135, saka ito. So, ibig sabihin, merong dalawa na magkakapareha. So, ibig sabihin, kapag hanapin mo yung 45, actually, diyan mo na malalaman yan sa 45. O, ito yung dalawang 45. So, 1111, saka, ayun, no? Kaya, titignan natin mabuti, no? Ano ba yung magiging diagram nito? Okay, 16 quam, Paysor. O, yan, guys. So, meron ditong magkapato, tapos merong nagkadalawang hiwalay, no? Okay, so yan yung constellation diagram natin, no? Lang 16 quam. Okay, kung titingnan mong mabuti doon sa ating table. Halimbawa, no? 45 degrees. So 111, nandito yung 111. Ayan, no? O ano ko dito, no? Dito yung 45 degrees. Okay, so nandito yung 1111. Ang ibig sabihin, kung gagawa ka ng table, tapos yung output phase niya. So yung 1111 ay 45 degrees. So ibig sabihin, anong niya, konsepto niya, no? So ngayon, ah mapapansin lang naman dito guys, no? Yung isa pa, na halimbawa, ano pa yung kaparehas niya? Tingnan niyo ito mabuti ha. Yung isang ka 45 niya, yung 1010. Okay, so yung 1010. Ito yon, which is the 10. Ito, dito natin ilagay. Okay. So, nandito yung 1010. Ito yung 111. Okay, so yung 1010 na yan, parehas yan, 45 degrees. Okay. Nang ibig sabihin, kung titignan natin mabuti, yung pwestuhan nila, tandaan nyo, no? Meron tayong Q prime, I, and I prime. So, kung 1 to, 1 din to, then 1 and 1. So, 45 degrees. Yan yung position niya. Okay? Ngayon, dito mapapansin nyo rin na 45 degrees. Ito kasi yung in-invert natin. Kaya yun yung yung in-invert natin na Q prime, I prime. Yun yung magkakaparehas. Ano pa halimbawa? Ito, halimbawa, ito. Sige, ito. Kung mapapansin nyo itong 1, 1, 1, ay, ito muna pala, yung isa, yung magkakaparehas muna. Yan. Ito muna, itong 100, no?
Saka itong 111, 1101. Okay, basically, kung titignan mo ito mabuti, yung Q niya is cosine sa taas talaga. Pero dahil yung kanyang yung kanyang I is 0, yung sign niya nasa left side. Okay, so ngayon, mapapansin nyo ito na mababago rin, no? Kasi ito Q to, Q prime, I and I prime. Okay, so now, yung 1101 naman, yung Q niya is nasa cosine, tama? Tapos, ngayon, i-check natin mabuti, no? Dito sa 1101, makikita nyo dito yung angle niya. I think that would be, kung di ako nagkakamali, kung 45 yan, that would be 135, no? So yung 1,000, 1,000 natin, 135 nga. Saka yung 1101, 135. Okay. So, no? So, yun yung ating angles, no? Okay. Pero guys, mapapansin nyo rin, no? Na here, ito, nasa 135 na to. 1000, 135 degree. Pero yung 1101, 135 degrees. Kasi same angle lang, no? Ngayon, itong check natin mabuti, no? Ito yung 0.311. Ito yung amplitude niya. Okay, yung isa naman na 135, 1.161. Okay, tapos yung 111, yung nasa taas is 1.161. Ito naman yung amplitude nito, yung 1010, 0.311. So nakikita niyo yung different, yung pagkakaiba, no? Ngayon, nag-iiba ngayon pag nandito na. Mamaya papakita ko sa inyo. Ito naman yung susunod, yung nandito. So, i-ano natin, no? Wait lang. Ipipaint ko lang. Okay, i-clear ko muna para madali. Gaganituin ko para kita niya yan. I think kita naman din. Okay, so ganito kasi yan, no? Para papaliwanag ko sa inyo yung ano, no? Meron kang Q, meron kang Q, actually, ang tawag nga dito, double prime. Hmm? Hindi siya basta prime lang. I, kasi hindi naman siya talaga ini-inverse talaga eh. Okay, pero pakita ko sa inyo, no? Yung 16. So may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alternate lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ganun din dito. 0, 0, 1 and 1. 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 Then alternate. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. No, kapag ginamitan ko to ng constellation diagram. So, alam naman natin yung magiging output nito. Pero alam natin yung amplitude. Halimbawa, ito guys, ito yung amplitude. And then yung tinatawag natin na kunin ko lang ito. Usog ko lang. Sa akin tinatawag natin na output.
Kasi ang output ng QAM parehas, amplitude sa phase. No, tandaan nyo. Kaya kapag kinukuha natin dadalawa. Okay, halimbawa ito. Ito yung constellation, 0, 90 degrees. Okay. Yung 111, kung mapapansin nyo, ang amplitude niyan is 1.161. So, ibig sabihin, yung nandito, yung amplitude dito is 1.161. 1.61, no? 1.161. So, yun nandito. So, kaya nandito yung ating ano. Okay? Ngayon, kung titignan mo yan, yan yung 1111. Now, yung isa pa, ibig sabihin kasi ng 111, ito yung Q mo, Q double prime, I, and I double prime. So, ibig sabihin, ito kasi yung cosine, yung sine eh. Ito yung cosine. So, yung cosine omega C of t mo, ito naman yung tinatawag natin na sine omega C of t. Okay? So, ibig sabihin, double prime. O, pala ibig sabihin nun, double prime, no? So, 1 din. So, ngayon, dahil meron kang uh, 1.61, yung isang nasa baba mo, 0.311, yun nandito. Yan yung 0.311. Na meron kang, kung di ako nagkakamali, yan yung 1010. Mapapansin mo, yun yung ano. Kaya lahat ng mga nandito, pare-pares lang amplitude yan. 1.161 saka 0.311. So ito, kung di ako nagkakamali, yung nandito sa part na ito, meron tayong ano yan eh, meron tayong 135 degrees. So ito yung 110 o 100. Tapos yung isa naman, ito yung 1101. So pare-parehas yan, no? So pag mag-add ka, kung ano to, kung 45 plus 90 plus 90 ulit, 90 plus 45 ay 135. So meron ka 180, di ba? Tapos 180 plus 45, meron ka 225 degrees pa dito. So nandito yung ano, or kung bababa na yan, ito ay negative 135. No? So sino yung magiging ano dyan? Yung negative 135, no? Okay, ang negative 135 natin dalawa. Isang 000. Usually, ito yung 0.311. So dito ko lang lalagay. So ito yung 0.000 kasi ito yung 0.311. No? Tapos ito naman, ito yung 1.1, 1 point, ano yun? 161. Ito yun. Ito naman yung ano, yung isang negative 135 na 0.101. No? Pero 8 pa lang yan, 16 to. Binubuo natin. Okay, ito naman, syempre dito, meron ka din dito. Usually, ito yung negative 45. Yung negative 45, dalawang klase yan. Yung 0.111 na 1.61 at yung isa na 0.311. Ayun. So, most likely, itong nasa baba, itong 0.311 na to, ito yung 0.0110 at yung isang negative 45, ito yung 0.111. So, nabuo ko ng 8 na may magkakaparehas na angle. So, yung munang binuo ko. Bakit? Ito muna yung binuo ko. Tapos ito. Ayan. So, ito, 45. Ayan, no? So, yun muna yung binuo ko. Ngayon, saka tayo bubuo ng panibago. I think meron pa kasing 15. O, yun yung ano, isa pa, no? 15 degrees.
Okay, so like 15 degrees, no? Kaya kung titira mo mabuti, guys, sa ating susunod na PowerPoint. O, di ba? So tama, no? Yan yung ating ano. Ngayon may mga ano tayo like halimbawa, yung 101. Oo, so ilalagay natin yun dito sa gilid. 15 degrees yun. So kaya kung babasahin natin tong mabuti, okay, no? So meron tayong 15 degrees. Kasi ano yun 30, 40, 45. Kaya naging 15 yun. So nandito yun nakalagay. Ngayon, iba na amplitude dito. Ito 15 degrees ito. Ilan tong 15 degrees ito? Isa lang naman to. So ito yung 0.845 na kung saan ito yung 10, 11. Okay? Tapos yung isa naman, so nakuha na natin, di ba? Yung nandito naman, ito yung, I think pag 90 minus 15, 75. So 75 degrees. Ito yung naman yung ano, ito naman yung 1110 na ang ano niya is 0.850. So yun naman yung ano niya, yan naman yung voltahe niya. No, 0.850. Kaya makikita mo guys, pag itutuloy-tuloy natin yan, clear natin na. Ito yung kanyang constellation diagram. Ayan. Ayan, di ba? So tama. Kasi kung titignan mo mabuti, ito yung ano, ito yung 45 degree. 45 yan. Ito yung 15. Tapos ito yung ano, ito yung nasa 75 degree. No? Kumbaga sa ano, yan yung 75 degree. Okay? Ngayon, you will notice na magkakaiba yung kanyang amplitude. So yung amplitude dito, iba. 0.845. Hindi ako nagkakamali, no? Kasi kung titignan mo yung kanyang amplitude, nandito. Yung 110, 0.850 rather. Ayan, 0.850, no? So ito yung amplitude niya. Okay, so soil and support, no? Kaya ganun yung magiging ano natin. Nakuha ba yung ano guys? Nakuha ba yung sakwam? Okay, yun yung sakwam. Tatlo lang yan naman yan 0.85, 0.31, 1.161, 'di ba? And soil and support. Okay, any question? Nakuha ba itong sakwam? Paki-ano nga, paki-thumbs up. Kung nakuha yung table ng QAM, nakuha namin yung table ng QAM, no? So anyway, sa final exam nyo naman ang ano, face-to-face. No? Mamaya, magkukwis tayo, no? Pero online. Pero na-print ko na yung, ano, yung pangalan kasi ni Landeros. Na-print ko na sa paper. Paano kaya yun? Paano kaya yun, guys? Sign, ang inayaw ako sa papel, eh. Na-print ko. Wala ba siya dito? Wala siya dito, no? Ay, dito ba siya? Paano yung Kayla? Na-print ko na yung exam mo. Na quiz. Ay, tapo na lang. Sayang kasi yung ano yung papel. Hindi ka ba lang inayag sa puno? Gano'n. Grabe naman. So anyway, no? So mamaya may quiz kayo, pakita ko na lang. Then mamaya ibigay ko yung final project, instruction sa final project. So yan guys, no? Yan yung 16 QAM. So marami-rami talaga yan, no? Constellation diagram. So yung bandwidth niyan, ito guys, isa-summarize na natin, no? Kung titingnan natin yung bandwidth ng ASK, FSK, BPSK hanggang 64 QAM, nakikita natin na may mga certain bits. Halimbawa, yung 64, kaya naging 6 bits yan kasi 2 raised to 6. Yung 32, ganun din, 2 raised to 5. Yung 16 PSK at QAM, quad bit kasi 2 raised to 4. Tri-bit naman ng 8 kasi 2 raised to 3.
die bit ang tuyo PSK kasi 2 raised to 2. So yung A, F, at BPSK, mga single bits. Now, pagdating sa possible output, alam na natin, makikita na natin. Sa minimum bandwidth, kung saan mo nire-raise yung kanyang, doon mo siya di-divide. Ano ba, 64 QAM, sa 6 siya. O ganun din ang kasi equal ang bit bandwidth ng yung bit rate sa baud rate. Then efficiency, ganun din. Kung ano yung mo, saan mo siya nire-raise, yun yung dapat yung matandaan. So madali lang siya tandaan in terms of the bandwidth, the baud, no? Okay, so now, ito isama ko na lang ito, carrier recovery process of extracting a phase coherent from a receiver signal. So phase referencing naman ang tawag dyan. So may mga tinatawag na, tinatawag na squaring the loop, Costas loop, and remodulator. So lahat ito ay within the digital system. O clock synchronization naman yung mga yan, no? Okay, so ito hindi naman na to. Iyan ako na to. Last ko na to, no? Digital phase shift keying. Ano ba tong digital differential phase shift keying, no? I-discuss natin what is uh, differential tawag ito differential phase shift keying. So anong ibig sabihin nito, no? Para saan, no? Ano bang purpose niyan? So ito ay ginagamit sa telecommunication to transmit data by changing the phase. Tandaan nyo, ganito yan, no? Sama to, it is used in telecommunication. Ang ginagawa natin dyan, we are transmitting data by changing the phase of a carrier wave. Of a carrier wave. So, most likely yan yung Unlike conventional PSK, DPSK does not require a separate reference signal. Instead, it relies on the phase difference. Kaya tinatawag na differential phase between two successive signaling elements. Ano ba yung mo usually na ginagamit natin? Paano ba nag-work? Kasi DPSK does not require a separate reference signal. Instead, it relies on the phase difference between consecutive symbols to recover, no? Now, dito sa DPSK natin, bigyan ko kayo ng diagram, no? Ang diagram ka ng DPSK kasi, ganito. Meron kang XNOR. Alam niyo naman siguro yung XNOR gate. Kung naalala ko, ganito yung tsura nun. So, ito yung XNOR. Sa XNOR, naalala niyo, di ba, sa XNOR, pag 00, 1 and 1, 01, 01, magkakaroon ka lang ng output na 1 kapag parehas yung kanyang So, di ba ganyan yung output? Ito yung A, ito yung B, ito yung F. Okay, nareko lang natin yung XOR, no? Exclusive NOR. Ang XOR naman, baliktad. Kapag 0, 0, 1 and 1, 0, 1, 0, 1, dito ka lang magkakaroon ng input na 1. Okay, the rest are 0. So, ganoon yung, yan yung ibig sabihin yan. Ngayon, ang meron dito, nakakonekto sa balance modulator. Ito yung pinaka-balance modulator. Tapos, ang output ito, magiging DPSK kung ito ay meron kang delay na ilalagay. Kaya meron ka pa ditong isang feedback element. Ito yung 1-bit delay. So, meron siyang nadi-delay, no? Kaya nagkakaroon ka ng delay, no? Tapos nakapunta yan dito sa part na ito. Ayan. Tapos dito may carrier ka dito sa modulator. Okay, so kumbaga sa ito yung serial data input. Ayan, yan yung diagram ng DPSK.
Wherein dito, paano ba nagtatrabaho yan? The DPSK, yung phase shift the current symbol is relative to a previous symbol phase. Halimbawa, meron kang binary 1. Halimbawa kasi yung binary 1, usually yan ay 180 degrees phase shift. Di ba? From the preceding symbol. While binary 0, no phase change o 0 degrees. So ngayon, kapag kukunin mo yung differential niya, so that this differential encoding eliminates the need for coherent carrier. Kaya ginagamit yan, guys, no? So, mas likely ganyan nangyayari. Okay? Na DPSK or differential phase shift keying. So, the difference in phase of the two signal element determines the logic condition of the data. Ayun pala, ito pala. Ito pala yung diagram. So, X, no, ito yung carrier, guys, yung sin omega C of t. Ito yung carrier. No? So, ito ay omega C, 2 pi FC. Where FC is the carrier frequency. Ito yung angular frequency in radians. Radian per second. No? Ngayon, ang output is differential phase shift keying. Okay? So, yan yung dapat yung natandaan pagdating sa DPSK. No? Clear ko lang ito. So, yung transmitter niya, ganun. Ito na may receiver. So, pag may input, delay, ayun, recovered. So, ano nang nakikita nyo dito? Ito yung reference bit. So, parang nangyari, 0, 1, yan. Okay, ito yung reference bit. Ngayon, nakikita nyo dito, no? So, nagkakaroon ka ng, ng parang timing sequence. Okay, so, halimbawa, ito, 0, 1, 0, 1. So, gano'n lang naman yung trabaho niya. Yan yung flow, di ba? Ayan, no? So, nakikita niyo yung niya, no? So, basically, gano'n. Ngayon, nagkaroon lang siya ng, halimbawa, ito, guys, so, reference bit 0. So, ayan, di ba? Meron kang, ngayon, nag-pace ng 180 degrees. So, gano'n. Tapos, nag-pace, naging 1 ka, kasi nag-pace shift ka ng 180. So, 0, nag-pace daw 0, 1. Kumbaga, kung mapapansin nyo, dahil meron kang pagbabago, yun nyo guys, yung may mga pagbabago. No? Either ito yung 0 sa 1, 0 degrees. Pero yung 1 and 0, 180 degrees. No? Yun yung pinatag na phase shift. Okay? So, ngayon, dahil meron kang 0, 1, nagbago ka ng 80 degrees, naging 0. So, 0 ka ulit. Dahil 0 ka, ah, kumbaga sa 180 ka nag-shift ka ulit ng 1. Then, yan, 0. Tuloy-tuloy lang. Hanggang sa, pagdating mo dito, dahil magpe-phase shift na 180, nagsi-0 ka. Ayan, 0 dito. Tapos 0, 1. So, magpe-phase shift ka ulit. So, nakadepende ka dito kung kailan ka magbabago. Okay, yan yung usually the DPSK input, no? So, I hope klaro tong part na ito, no? Okay, so I hope that is clear. Ganon din naman sa receiver, no? Okay, similar lang naman. So, error performance, very important din, no? Titingnan din natin theoretical expectation ng bit error rate. Pag sabing bit error rate, that is the empirical record data, ang basehan, for the error performance. And as well as the probability of error is a function of the carrier to noise power ratio. Anyway, yan yung carrier noise ratio natin. So ano ba yung carrier noise ratio? Ito yung noise power. Tapos yung ating carrier in dBm, dB milli. Ayan, no? Where N thermal power, K is Boltzmann constant, T is temperature, B is bandwidth.
Okay, carrier to noise. Alam naman natin to. Anyway, itong mga DBM, pamilyar naman siguro kayo dito, no? Sa mga DBM, DB Mili, no? I think you already, pero i-recall ko nga ng konti. Baka hindi na tackle to eh. Yung mga DB Mili, DB Micro, harap lang ako ng example ah, na may mga ganyan-ganyan. Yung mga, para at least alam nyo kung paano atakihin nyo may mga DB Mili, DB Micro. So, I think sa telepono yan eh. Pero sige, discuss ko dito. Hanapin ko lang yun. Yung mga example ako dyan. Para matuto kayo ng ano, yung mga conversion. Wait lang ah. Hanapin ko lang yung aking notes. Mhm. Da. Sa noise. Yan dito yung pang com 1. Wait lang ah. Hanapin ko yung aking materials. Mhm. Okay. Sana yan. Mhm. Result and parting na isil. Okay, wait lang guys ah. Nahanap ko yung ano eh. Yung mga example ko before. Yan. Mhm. Mhm. So, meron dito isa. Sige, i-bigay ko lang isa example. Okay. Siguro separate topic ko na lang sa noise yun, no? Mamaya na lang, no? Anyway, ito yun, no? So, yan. That is the carrier noise ratio. Ayan. Ayan, no? So, yan yung mga energy per bit. So, binibigay din yung mga formulang yan. If in case. Ayan. Noise power density. Okay. So, yan yung mga formula. Ito naman ay mga, ano naman to, no? Naka-show naman. That's the ratio of energy per single bit. Kaya yung formula dyan is energy bit to noise power density. Yun yung pinaka-formula dyan, no? Comparing two or more digital modulation system. Wherein you can subtract sa mga QAM systems ginagamit. Okay? So, target natin, higher minimum carrier to noise ratio, no? But in order to do that, you need to increase the level of encoding. Okay, so I think medyo tatapos ko na yung part na ito. Balikan lang natin yung isang topic na importante rin, no? Na hindi natin nadaanan noon. Tapos mamaya sa noise kahit pa paano. Okay, i-lesson ko lang itong ng week 11. Yung sa Manchester, yung mga maganda kasi ito eh. Kailangan madaanan natin ito eh. At kasama din sa final exam to. Although sa quiz hindi ko sinama. Pero sa final exam kasama to, no? This is the line coding. Kaya nga ang tawag sa ano yun, coding techniques, no? Kasi ito yung mga talaga importante, no? So, after encoding, sige, ano ko muna, no? Itawag ito. I-stop recording ko muna.